Nalubog sa baha ang ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng habagat. Maraming sasakyan ang natrap at hindi madaanan ang mga apektadong lugar. Kaya nagdulot ito ng malaking abala sa mga motorsiklo, motorista at pasahero. Ayan po ang nangyayari habang meron po tayong impeachment trial na nagaganap. Okay, ayan po ang kabuuang balita. Galing po yan sa GMA News. Ayan po si Tatay. At yung mga road, hindi ko nababanggitin. Manila City, along Roas Boulevard, etc. Ayan yung mga binaha siguro. Ayan grabe. Ito yung sinasabi ni Manang Claire siguro na hanggang tuhod lang. Tapos mabilis humupa. Ito yung mga kanyang mga pinagmamalaki. Ayan EDSA Farmers, northbound. Ayan ano ba ito? Ba't may mga lumalabas? Ayan, grabe to. Sinuong na lang niya kahit, alam mo, nakakasira ho ng, ng motor ng tricycle. Kasi yung makina niya, di ba? Naku, mahirap talaga itong ganitong kalagayan natin. Tapos ang inaatupag pa rin ay impeachment trial. Ay, nako mga kapatid, kailan kaya magbabago itong ating Pilipinas kung mahal? At eto na syempre, ayaw pa rin tumahimik ni Abante. Ano kaya ang meron dito? Basahin ho natin nasaan ba siya ngayon? Nasaan ngayon ang BP? Madam BP, bumabaha na, nagagalit na ang Diyos. Ano ba pinagsasabi nito? Bakit pag dumating ba si BP Sara doon, maihiwa niya yung baha? Basahin ho natin mga kapatid, ang hinaing ni Abante. Ang ingay ngayon ni Abante, Abante, Madam President, bumabaha na, nagagalit na ang Diyos. So, kininana all, Muling binanata ni Manila 6th District Pastor Benny Abante si Vice President Sara Duterte at inuugnay ang impeachment sa pagbaha sa Luzon. Kasalanan na naman ng Duterte. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Pahayag ni Abante matapos ang ika-16 na araw ng impeachment trial. Nasaan na siya ngayon? Meron akong nakita na video, sumasayaw pa siya Madam Vice President, mabaha na, nagagalit na ang Diyos. Ani Abante. Ang bangis mo talaga, Abante. Nauna ring hinamon ni Abante si Vice Presidente na personal nang humarap sa impeachment trial at siya mismo ang sumagot sa mga alegasyong iniharap laban sa kanya. Wala nga siyang pakialam Ang pangit kasi ng impeachment, wala na nga. Anong ikinakaharap? Wala nga silang maiharap na ebidensya. Ikaw talaga, Abante, Wala pang tugon ang kampo ni BP Sara sa pahayag ni Abante. Aroy. Si BP Sara ba yung flood control? Sabi ni Marlon. May problema sa pag-iisip yata to. Sabi ni Aguha. Hayop ka. Hayop na lang Abante. Si Abante mura jud ni siya gikalag. Hindi ko maintindihan, sorry. Higit sa 1 trillion, ano nakalagay dito? Ay, not available daw, baka tinanggal. Ayan na, maraming comment, Abante sa'yo. Isa ka talagang alamat. Abante is the best. For all time. Okay mga kapatid, next na ho tayo. I love you talaga, Abante. Ang tanda-tanda mo na ganyan ka pa rin. Naway hipuin ng Diyos ang iyong puso. Nang ikaw naman ay magtino. Okay mga kapatid. Eto na, happy Monday everyone. Excited to start my birthday. Sabi niyo, start my birthday, baba. Baha na buong Metro Manila, birthday mo pa rin ang pinost mo. Durog ka dito. Yan, sige. Pinatigos ni former President spokesperson Harry Roque ang birthday sabbatical post ni First Lady Liza Marcos kasabay ng pagbaha sa buong Metro Manila nitong Lunes. Baha na buong Metro Manila, birthday mo pa rin ang post mo sa ni Roque sa Facebook habang ibinabahagi ang post ni First Lady. Nauna rito sinabi ni First Lady Liza Marcos na excited na siyang simulan ang kanyang birthday. Sabbatical. Sabbatical? Ano yun? Kung saan pansamantala siyang magpapahinga mula sa makeup, terno, heels, speeches, official photos, meeting at kanyang ruga. Eto ba't ayaw pansinin niya ni Abante, di ba? Happy birthday tayo. Eto na po yung bungad ng birthday, Monday na Monday. Excited to start my birthday. Dagdag niya, panahon muna ito para magpahinga at mag-recharge. Time to slow down, recharge and enjoy the quiet. Stay safe
and dry everyone. Oh, hindi po dry sa Metro Manila. Sabi na rin ni First Lady, nakita-kita na lang sa susunod na Lunes. Ang galing. Diba? Next po tayo mga kapatid. Ito na, excited to start my birthday. Ang bangit mo. Okay, next na tayo mga kapatid. Tinatawagan ko ngayon si Vice Presidente. Maawa ka naman sa mga staff mo. Ooh. Ano ba to? Ba't ang ingay ngayon eh? Ano ba nangyari dito? Ay, Abante. Ba't ganun? Hinamon ni Manila 6th District Pastor Abante si Vice President Sara Duterte na personal lang humarap at magpaliwanag sa impeachment trial laban sa kanya sa halip na anyay ipaubaya sa kanyang mga tauhan ng pagsagot sa mga issue. Kaya, ewan ko sa'yo. Kaya nga meron siyang attorney. Siguro kaya ayaw umate ni BP Sara. Baka naman pwede talagang mga attorney. Pinapayagan naman eh. Hindi naman pinapatawag si Vice President ni Jesus Codero eh. Diyan mismo sa hearing eh. Di sana, nagsalita na yung mga judge na, oy, tawagin nyo na yan. Isomo nyo na si Vice Presidente. Yung mga senador nga dun eh. Ba't ako, ang daldal nito ngayon, no? Ano kaya meron dito? Ano kaya nakain nito at ano kaya ang nangyari ba't sobrang daldal? Tanong lang po, baka namaletahan na ito? O hindi naman kaya napupuno na talaga siya kay Bibi Sara daw? Di umano. I think the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Pa-victim pa po siyang gala ka, bahala ka sa buhay mo. Ha? Okay, next na po tayo mga kaibigan. Kailangan na si Moises. Sabi ni Dr. Gary, kailangan na si Moises, nasana ang gobyerno. Pinas, anong nangyari? Impeachment pa rin ang inuuna nila. Wala tayong magagawa. O, diba? Basahin natin. Ito ang naging reaksyon ni Public Health Reform Advocate Dr. Gary Sai sa matinding pagbaha sa East Avenue patungong Quezon Memorial Circle sa Quezon City nitong Lunes, August 17. Ngayon yun, no? Nasaan ang gobyerno? Pinas, anong nangyari? Anya sa kanyang post sa Facebook. Sa follow-up comment, ibinahagi rin niya ang pagbaha mula Kalayaan Avenue patungong Quezon Memorial Circle malapit sa Quezon City Hall at nanawagang imbestigahan ang mga flood control. Hindi pwede hong paimbestigahan agad ng flood control kasi kailangan nilang tapusin ang impeachment trial diversion version. Ano ba? No? Diversion lang. Impeachment lang. Kahit sayang na yung panahon. Sige, walang pakialam kahit gumaha. Kasi itong si Abante ang ingay-ingay. Baka pag next ko rito sa balita, Abante na naman na makita natin ha. Okay, tingnan natin ulit. Iba naman na. BP Sara humiling naghain. BP Sara muling naghain ng reklamong perjury laban kay Madriaga. Breaking, ito na, muling naghain ng reklamong perjury si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office nitong Agosto 17. Personal siyang humarap upang ihain lagdaan ang panumpaan ng reklamo kasama ang kanyang abogado na si Attorney Paulo Panelo. Yari ka ngayon, si Panelo pa. Si Paulo Panelo. Ito ang panibagong reklamong perjury na inihain ni Vice Presidente laban kay Madriaga. Una siyang naghain ng kaparehong reklamo noong Marso 4. Yari ka, pinalagan ka na ngayon. Ang reklamo ay kaugnay ng mga pahayag at alegasyon ni Madriaga laban kay Vice Presidente. Isama mo na lang si Matibag o ngayon na lang ilaban mo lang. BP Sara, sa 2028 malalaman we support you as your father was supported by us. Hindi uusad ngayon yan. But sa 2028, pass yan. Hindi kasi ngayon, mga kapatid, sinasabi na nga natin na kapag halimbawang nangingi ka ng katarungan ngayon, tagilid at baka mabemdalo. Kaya sinasabi siguro nila sa 2028 na lang. No? Di pa kasi panahon ngayon. No? Okay, next. Cheese. Sabi ni Cheese, mga aksyon ni BP Sara bilang Davao Mayor hindi kasama sa impeachment. Aroy, iyak na naman po yung mga dalawa. Mga kapatid, basahin po natin ang sinabi ni Cheese. Nilinaw ni Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na hindi sakop ng impeachment case ang mga naging aksyon ni BP Sara Duterte noong alkalde pa siya ng Davao City. Maaari lamang umanon talakayin ang mga ito kung may kaugnay sa pagpapakita ng pattern o pag-uugali ng isang testigo. Ngunit hindi maaaring gamitin dagdag sa 6 na article of impeachment na nililitis. Iyak na lang sila.
Ginawa ni Escudero ang paglilinaw kasabay ng pagharap ng dating OBP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta bilang unang hostile witness ng prosecution. Oh. Salamat po, Tis. Maganda yan. Dito ka na lang bumawi, no? Sa paraan na ito, para silang ginigisa sa sarili nilang mantika. OMG. Okay. Netizen, napansin ang pamumula-mulang labi ni Attorney Ligutan. Oh, ti Attorney. Angas ni Attorney rito Okay, basahin ho natin. Muling napukaw ang atensyon ng ilang netizen kay House Private Prosecutor Attorney Amando Berhil. Ligutan sa ika-16 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi argumento sa paglilitis ang kanyang napansin, kundi ang mamula-mulang kulay ng kanyang labi. Ang balita ngayon, ang tindi ng balita mo Sa mga kuhang lumabas mula sa pagdinig nitong Lunes, August 17, nakapansin-pansin ang kulay ng labi ni Ligutan habang umaharap sa impeachment court. Nauna nang naging usap-usapan sa social media ang itsura ni Ligutan noong mga nakaraang araw ng paglilitis kung saan may ilang netizen na nagkomento rin sa tila make-up nito. Gayunman, hindi matitiyak mula sa mga larawan lamang kung ang kulay ng kanyang labi ay dahil sa makeup, lighting, camera settings o iba pang dahilan. Sa gitna ng seryosong usapin sa impeachment trial, maging ang maliliit na detalye sa loob ng impeachment court ay hindi nakakaligtas sa mapanuring mata ng social media. Ay, sabi ni Mario, paklang takla. Ay, sabi ko na, Barbie. Malay mo, kailangan lang talagang mag-makeup kasi nga nakakapawis siguro dyan. Okay. Attorney Ligutan, bahala ka dyan. Okay na, isa tayo mga kapatid. Eto na po, mga kaibigan, si Rapi Tulfo in Action TV. Nagdasal po. Lord, isugo mo sa amin ang iyong kabanal-banalang espiritu. Ayan na nga, isinugo na nga ng Panginoon habang kayo nag-i-impeach dyan. Ang nangyayari ay binabaha po ang kamay nilaan. Sinasabi mo kasi nagdasal ka ng ganyan, kaya baha sa Metro Manila. Espirituhan baka mo. Eto na, binaba niya na ang dapat yung unahin ay ang flood control. Hindi yung impeachment trial. Basahin ho natin Kapitulo 1, 3, 4, 4. Tuloy natin hanggang 5 ng Rapi Tulfo in Action. Ito ang naging pahayag ni Senator Rapi Tulfo sa pagbubukas ng ika-16 na araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ngayong Lunes, sa kanyang panalangin, hinihiling ni Tulfo ang paggabay sa mga senador, hukom, presiding officer, prosecution at defense panel, ang mga testigo, ang sambayan ng Pilipino upang manatiling malinaw ang layunin ng paglilitis. Hinihiling din niyang maging daan ang impeachment trial upang maibalik ang tiwala ng publiko sa mga opisyal ng gobyerno at magkaroon ng makaturungang paghatol sa kaso. Lord, send your most Holy Spirit Lord, send your most Holy Spirit upon us so that we are rendered a just judgment over this case. Panalangin ni Tulfo. Wow. Ayan na, binabahan na. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong kabanal-banalang espiritu upang makapagbigay kami ng makatarungang hatol sa kasong ito. Ipinaalala rin niya ang sinabi ni Jesus, for the measure you use, I will be measured to you, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin ginagamit panukat sa inyo. Galing sukatan Tinapos si Tulfo ang panalangin sa paghiling na ang mga salitang at kilos ng impeachment court ay maging karapat-dapat sa mga tunay na lingkod ng bayan. Maganda yon. Kasi makikita talaga nila yung ginawa ni VP Sara, hindi naman po talaga kinurap yung budget. At sinabi mo, gusto mong yung espiritu, ayan, binabaha sa Metro Manila. Hindi nyo pa ba nakikita? Ano ba talaga ang dapat nyong gawin? Dapat itigil na yung ginagawa ninyo dyan kasi hindi naman po yan ang hinahanap ng ating mga kababayan. Ang hinahanap nila, yung nangyari dun sa flood control. Okay. Okay, tuloy tayo mga kaibigan. Ano pa ang meron? Legacy. Sana maibalik lang natin ang tiwala ng mga tao sa gobyerno na nagkaroon na tayo ngayon ng gobyerno na maaasahan, mapagkakatiwalaan at nakakausap ng mga tao. Ikwento mo yan sa pagong, Mr. President. Wala na akong ibang babasahin kundi yun lang. Wala ka sa buhay mo. Okay? wala na akong tiwala dyan. Nandito kami para magbigay ng bigas at pagmamahal galing sa asawa ko.
Hindi sa inyo siguro galing yung bigas, kundi sa pera ng kaban ng bayan, kaya huwag niyong sabihin sa inyo galing. At saka yan na lang ang kaya nyong gawin. Tama nga naman talaga na dapat kayo magbigay ng bigas, pero hindi po yan ang solusyon ng ating bansa. Kailangan gumawa kayo ng mga paraan para hindi naman na wag yung sasabihin na ito na kasi ang normal ano magagawa natin. Hindi po ganoon, madam. Yung sinabi niya ng inyong asawa, nakalimutan ko na yung exact term nun, pero dapat hindi lang puro ayuda. Okay ang ayuda, pero sana po mga kapatid, huwag tayong laging aasa sa ayuda lang. Kailangan nakikita natin na may ginagawa itong gobyerno, di ba? Pala ka dyan, madam. Okay, ito na. Ang gusto naman ng Pangulo talaga ay mas mabilis na aksyon. Wow. At even before naman ay naipangako na ang pagtawag dito, parang 5 minutes response ang kinakailangan, quick response ng PNP. So tingnan lang po natin muna at kailangan nating malaman bakit nagkaroon ng di umano delay. Bla bla bla. Hindi niya kayang pagtanggol, no? Titignan lang muna. Hanggang sa wala na. Sasakay lang sa issue. Okay mga kapatid, next na po tayo. Baka ito yung huling pag-uusap natin. Ito na yung kahapon. Okay mga kapatid,